Noong unang panahon ay may mayamang mag-asawa, sina Mang Dodong at Aling Iska. Mayroon silang anak na babae na nagngangalang Maria. Mahal na mahal nila ang kanilang anak. Si Maria ay responsable at masunuring anak. Siya ay masipag at mabait, dahil dito ay gusto siya ng lahat. Ngunit ang pagkamahiyain ay isa sa natatanging katangian ni Maria. Dahil sa pagkamahiyain ay ilang siya sa pakikipag-usap sa mga tao. Para maiwasan niya ang makita o makisalamuha sa mga tao, ay palagi niyang kinukulong ang sarili niya sa kanyang silid. Mayroong hardin ng mga bulaklak si Maria. Ang mga bulaklak ay magaganda at alam ito ng buong bayan. Matyaga at magiliw niyang inaalagaan ang kanyang halaman, sapagkat dito siya nakakakita ng kaligayahan. Isang araw ay may kumalat na balita na isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa kalapit bayan. Pinapaslang ng mga bandido ang mga tao at tinatangay ang salapi ng mga residente. Kinabukasan, ang mga bandido ay dumating kung saan naninirahan si Mang Dodong at Aling Iska at ang anak na si Maria. Pumasok ang mga bandido sa bahay at pinalo sa ulo si Mang Dodong. Nawalan ng malay si Mang Dodong at bumagsak sa lapag. Sinubukan na tumakas ni Aling Iska pero pinalo rin siya sa ulo. Inalugad ng mga bandido ang buong bahay. Matapos kunin ang lahat ng salapi at alahas, hinanap nila si Maria. Pero hindi nila ito nakita. Umalis na ang mga bandido para nakawan ang iba pang bayan. Nang matauhan ng mga mag-asawa ay nakaalis na ang mga bandido. Nagmadali silang pumunta sa hardin para hanapin si Maria. Pero wala doon si Maria. Muli ay hinanap nila ang kanilang anak sa lahat ng sulok ng hardin pero wala doon ang kawawang Maria. Ang anak ko, tinangay nila ang anak ko, iyak ni Aling Iska. Bigla-bigla ay naramdaman ni Mang Dodong na may tumutusok sa kanyang paa. Nagulat siya dahil may nakita siyang isang maliit na halaman na mabilis na tumitiklop ang mga dahon nito. Ito ang unang beses na makakita siya ng ganitong uri ng halaman. Siya ay lumuhod at tinitigang mabuti ang halaman. Ganoon din ang ginawa ni Aling Iska. Pagkatapos titigan ng matagal ang halaman, ang mag-asawa ay naniwalang ang halamang iyon ay si Maria. Ginawang halaman ng Panginoon si Maria para mailigtas sa mga bandido. Magmula noon ay inalagaan nila ng mabuti ang halaman. Dahil dito, tinawag nila itong makahiya dahil nagtataglay ito ng katangian ni Maria, ang pagkamahiyain, at tinawag na nga itong makahiya.